Pinagdelay ako ng manager for 2 minutes, tapos announce niya in front of everyone na kulungin niya yung 50,000 bonus ko this year. Nag-explain ako na nag-ot ako hanggang 3 yes kasi pinagawa yung machine. Pero pinagalitan niya ako na I'm making excuses. Ayaw ko na makipag-away, so decided na i-quiet na lang ang buhay. In less than a month, nasira yung machine sa factory nung madaling araw. Walang nag-repair agad, so 100 milyon ang nalugi. Monday morning, medyo okay naman yung mood ko. Natapos na yung repair ng machine no 3, at last, tumahimik na yung ingay. Nakita ko yung stable na data, bigla akong na-relax. Pagod na pagod akong umuwi sa dorm, late na. Higa sa kama, iniisip ko na kapag nakaraan ako this month at nakuha ko yung bonus, may pambayad na ako sa dialysis ni daddy, sa panganganak ni wifey, at sa holiday expenses. Sakto lang. Pero nung tumunog yung alarm, nagising ako at 2 minutes late na pala ako. Takbong nagsisisigaw papasok ng factory. Yung time card machine, walang awa na nag-display ng 8 oras 2 minuto. That moment, bigla akong nanghina. Ay siguradong mapapagalitan na naman ako. Akala ko simple sermon lang, pero yung manager, may binubuo palang surprise. Sa morning assembly, 100 panandang pandagdag workers na nakatayo sa workshop. Yung mga machine, hindi gumagalaw. Ang hangin, amoy machine oil na mixed sa cheap detergent. Ang bigat ng pakiramdam. Yung manager, may hawak na papel, nakatayo sa harap, mukhang galit. Nagpa-acting siya, umubo-ubo, tapos yung tingin niya, parang nakaside eye sa akin. Today, I have an announcement. Some people, kasi matagal na sila dito, akala nila sobrang sikat na nila. Bro, feel ko ikaw yon. Li Feng, 2 minutes late, so yung 50,000 bonus mo this year, kulungin ko. The whole workshop went dead silent. Yung utak ko, parang may tumutugtog. Nakakapanik. 50,000, baka sa mayayaman maliit lang yan, pero para sa akin, ito yung pera para sa 3 months na dialysis ni daddy, sa hospital bill ni wifey for our second baby. At yung pang-holiday ng pamilya. Hirap na hirap ako magtrabaho for 1 year, yung sweldo kulang lagi, tapos asa lang ako sa perang ito. Yung mga katabi ko, nagulat. 2 minutes late, minus 50,000. Ganun na ba kagrabing yan? Paano pa tayo kikilos? Tama na pagod na tayo sa pagtatrabaho, tapos dito lang tayo asa sa hard money. Kasalanan mo naman na nag-late ka, so you deserve it. Yung iba, nag-enjoy lang sa situation. Yung throat ko, parang may bara. Hinal na hinal ako para lang makapagsalita. Manager, kahapon, yung machine no 3 may issue. Yung circuit nasunog. Ako lang mag-isa, nag-repair hanggang 3 yen, sakto lang akong nakatulog, kaya di ko narinig yung alarm. Kaya 2 minutes late lang ako. Actually, di pa nga ako nakakapag-almusal, yung tiyan ko, gutom na. Yung manager, hindi man lang ako tiningnan. Mas pinagmasdan niya yung list. Yung may problema mo yan. Late ka, so yun yung violation. Ang rules ng factory, di pwedeng magpaka-special ka. Kung hindi ako nag-repair nung gabi, yung machine no 3, di gagana ngayon. Yung buong factory, di gagana. Bumagsak niya yung kamay sa table. Yung lakas, nagulat yung mga babae sa harap. Li Feng, ano bang problema mo? Nagkamali ka pa, tapos sasagot-sagot ka pa. Bilang senior employee, dapat ikaw yung nagle-lead sa pag-follow ng rules. Ikaw na yung nagsimulang mag-late, paano mo pa i-lead yung team? Yung rules, kailan naging joke? Sinigawan ako in front of everyone. Yung mukha ko, parang sunog na sunog. 5 years na ako sa factory na ito, tapos team leader na ako. Tapos in front of everyone, wala man lang kahihiyan. Yung mga kasama ko, nagbulungan. Totoo naman, hanggang madaling araw siya nagtrabaho. Naka-night shift kami, nakita namin siyang bumaba sa machine. Anong gagawin mo sa witness? Sa factory na ito, sila lang yung masusunod. Nung narinig ng manager na may mga nagbubulungan, mas lalo siyang nagalit. From now on, kung may magsusumbong pa para sa kanya, same punishment, minus 50 din. Gagamitin ko siya as example. Kung may mag-late ulit, same penalty. Pagkasabi niya nun, lahat ng tao, takot na takot. Yung tingin nila, nakatuon lang sa shoes nila, walang makapagsalita, takot silang madamay. Kagat-kagat ko yung labi ko, pawis na pawis ang kamay ko. Yung dibdib ko, parang may malaking bato. Ayaw ko naman umamin na wala akong kasalanan, pero yung inis, di ko talaga matiis. Nung makita ko yung mukha ni manager na parang nakasya shades, bigla akong naintindihan.
Sa mata ng mga kapitalista, yung pagod mo, yung knee mo, yung repair mo sa machine, wala silang pakialam. Para sa kanila, ikaw ay isang time card machine na walang feelings. Kapag di ka nag-time in, pagkakitaan ka lang. Binulungan ako ni Ewa Chen na katabi ko. Bro, mag-apologize ka na. 50 yun ah. Huminga ako ng malalim, this is unfair, sabi ko, pero di ko na sinabi. Ayos lang. Itinanggal ko yung hard hat ko, tapos ngumiti ako sa manager. Okay lang, manager. Susundin ko yung sabi mo. Yung manager, nagulat siya, akala niya ayaw ko pala sumunod. Pero yung tingin niya, parang okay, good. Tapos niya tinapon yung list. Meeting adjourned. Balik trabaho na kayo lahat. Yung mga workers, parang mga langgam na nagwawala, bigla silang nag-disperse. Yung iba, iniiwasan ako, akala nila kapag nilapitan ako, sasabihin nilang mali ako. Yung iba, pumunta sa akin at tumapik sa balikat ko. Okay lang yan, kasalanan mo naman kasi eh. Hindi ako nagsalita, naglakad ako papunta sa machine no 3. Yung mga paa ko, parang mabigat na kahon. Yung nasa isip ko, yung nangyari kagabi. Mag-isa akong nakasquat sa malamig na semento, yung kamay ko nasa mainit na machine, yung likod ng kamay ko, puno ng pulang pantal. Ubo ako ng ubo, pero di ako tumigil para uminom. Nung oras na yon, lahat ng tao, tulog na tulog. Ako lang yung tumatakbo para matapos yung repair. Ngayon, pag-isipan ko, ang tanga-tanga ko talaga. Nakatayo ako sa harap ng malaking machine, hinawakan ko yung metal na medyo mainit pa. Yung matandang kasama ko, simula nung pumasok ako dito, ako yung nag-aral ng lahat ng parte nito. Yung bawat bolt na gumagalaw. Alam mo yung gear na umiiyak? Kapag nag-rotate ang motor, sarado ang mata, pinpoint ko agad ang fault. Sa ganitong katagalan, kapag nag-stop ang makina, lahat ng tao instinct na tumatakbo kay Li Feng. Kahit dalawa tulog na tulog pa. Isang tawag lang, gigising at tatakbo sa workshop. Walang reklamo. Ano ang kapalit? Dahil lang sa late ng 2 minutes, 50,000 yuan ng pawis na pera, poof. Nawala. Isang taong kabuhayan ng pamilya, putol. Napapalingon na lang ako, ngumiti na lang ng mapait. Yung dedication ko, kinalat-kalat na parang basura. Si Lao Chen, akala mo poste, nakatayo lang. Bulong niya, Lije, talaga bang lunok mo lang yan? Kukunin ba natin yung higher management? Agad akong umiling. Sayang lang, wala namang pinag-usapan niyang mga yan. Tapos ano ng plano mo? Itinali ko ulit yung A-badge, kumuha ng wrench. Ano pa ba? From now on, ila the book na tayo. Lao Chen, tulala. Ha? Anong oras ang prescribed, siya lang. Out na agad pag time na. Kapag tapos na ang trabaho, stay pa ng 1 second, akin na ang mukha. Si Lao Chen, 2 seconds na lang ang titig. Pero dati, daily early ka ng 30 minutes para i-check ang lines Ewan ko ba, tanga lang pala ako dati. Ngayon? Yung free labor na yan, kung sino ang gusto, bahala na siya. Sa momentong yon, naset na sa isip ko. No drama, no away, lalo na't hindi magre-resign. White and black, kontrata lang. Kung gusto nila tawagin kaming robots na walang feelings, sige, robot na nga ako. Bilang lang ng turns, tapon na. Kahit half turn, wala na. Yung beloved machine no 3 at buong production line, kung gusto nilang bumagsak, problemahin nila. Out na ang bell. Tapon ang tools, sprint sa punch card machine, buy na. Ngayon, 1 second pa sa plant, sayang sa buhay. Kinaumurahan, last 3 seconds, sprint papasok. Green light. Natawa na lang ako sa sarili. Yung dating 30 minutes early na tanga, patay na. Ngayon, seconds lang ang count ko. Malayo pa si Lao Chen, titig na. Lije, talaga bang give up ka na, talo ka na ba? Ano pa ba, rules daw ni boss. Strict compliance ako. Sabay bagal ng lakad, para kong lolo sa park. Sa pintuan ng workshop, para akong nakakita ng multo, yung plant manager, nakasimangot, nakatitig sa akin. Napangiti na lang ako sa loob. Nakita niyo ba? Pag nilamon ang mga mabubuti, gumagawa sila ng ugali. Dati, early ako, walang thank you. Ngayon, on the dot, parang kasalanan ko na. Uy, ang precise mo ngayon ha. Strictly following company rules po. Napipi siya, parang bumagsak ang mukha niya. Sa meeting, titig na titig siya sa akin. Ako, parang post lang. Hindi ko na ibinigay yung inspection report. Lalong umitim ang mukha niya.
Kapitalista talaga kapag hindi nakinabang, talo na. Pagkatapos ng meeting, pahaba ng boses niya. Okay, dismiss na. Bumalik na kayo sa trabaho. May halong ganun, gusto niya akong matest kung mag-o-overtime pa ako. Ako? Umalis agad. Walang tingin, diretso lang. Si Lao Chen, pigil na pigil ang tawa. Lije, ang taray mo naman, ang galing. Wala lang, kailangan ko lang ipakita sa kanila. Hindi ako 24 paghahati 7 na libreng mechanic. Honest to goodness, nainitan pa rin ako. Pero kainis, kailangan ko maging professional. Kung kontrata ang usapan, ipapakita ko sa inyo. Kung wala ako, kaya ba nitong plant na to? As expected, less than 30 minutes, si Machine No 3, nag-start ng umagaw. Yung conveyor belt, bumagal. Bagong apprentice, panic mode. Ay, ano to? Ayaw na naman. Tumatawad na naman ang alarm. Ano ba, tawagin niyo si Uncle Lee. Yung bata, desperate na humihingi ng tulong. Ako? Slow mode lang, naghihintay ng wrench. Lumabas si plant manager, mukhang thunder. Ano na naman? Bakit bumabagal? Dati kasi, ni Li Feng, early na chine check yan. Ewan ko po, baka hindi pa niya nakikita. Halos sumabog siya sa galit. Group leader siya. Kung hindi siya nag-iingat, lahat ng lines sasablay. Tapon ko na lang yung wrench. Boss, within work hours po ako. Kung gusto niyong maaga, overtime pay po ba yan? Dati kasi, early ka lagi ah. Dati pa yon. Kahapon po, sabi niyo, rules are rules. Kapag hindi pa oras, bakit ko hahawakan yung machine? Baka kasalanan pa yon. Dead silence. Lahat ng tao, naghihintay ng explosion. Pero siya, walang masabi. Kinagat na lang niya yung labi at sinabing, i-monitor niyo yung baguhan. Less than 0 minutes, boom. Yung machine no 3, huminto. Yung lupa, nayanig. Yung bata, nanginginig. Legit, it stopped. Mukhang papel na si plant manager. Alam niya kung ano to, buong production line, down. Orders, wasted. Sigaw niya sa akin. Li Feng, gusto mo bang mag-joke? Kaya mo na yan, ayusin mo. Boss, hindi ako nag-strike. Pero huwag mong sisigawan ako, hindi ako takot sa'yo. Si Lao Chen, pigil na pigil ang tawa. Lije, gusto mo ba siyang stroke? Namumutla ang factory manager, pinipigil lang ang galit sa loob. Li Feng, pakitingin naman. Biglang tumango, yumuko at tiningnan ang makina. 2 minutos, nakita na agad ang sira. Loose na ang belt, kahapon pa to sumabog. Kailangan ng replacement pero ayaw mag-approve ng management. Ngayon, ng high-speed mode, saktong boom. Tumayo, nilinis ang kamay sa langis. Kahapon pa raw kailangan palitan. Hindi nyo approve, wala akong magagawa. Buong workshop, titig sa manager. Mukhang sino ba talaga ang may kasalanan? Red na red ang mukha ni manager. Basta ni. Ayusin mo yan. Temporary fix lang to, hanggang kailan, ewan ko. Kinaputan ng belt pero alam kong panandagan lang to. Yung makina, sooner or later, sasabog ulit. Dati, 7 to 8 rounds daily inspection para iwasan to, tapos na, manager, sira lang ako. Nagulat si manager. Kakagaling mo lang ah. Lingon lang, 50,000 ang nakaltas sa akin no ng bonus, di ba rule-based tayo? Sira lang ako, bawal na ba ang umihi sa company policy? Biglang natahimik si manager. Hindi makasagot. Lahat ng workers, pigil ang tawa. Sarap sa pakiramdam. Simula ngayon, no more and more nice guy. Cold mode, on no respect sa akin. No consideration sa inyo. Nagkamali ng pick away ang capitalist na to, hindi ako pushover, cortege ang hawak ko. Yan ang biggest mistake niya. Kasi pag ako umalis, matatapos ang linya. Alarm na. Unang-una uling nag-dash out ng workshop. Lije, hindi ka ba mag-o-overtime? Yung machine may issue pa. Sigaw ng apprentice. Hindi lingon, hindi na ayos yan, brain damage ang may gawa. Late na, wala nang leftover sa canteen. Instant noodles na naman. Ayaw ko nang maging corporate slave. Iigi sa overtime. Nasa time clock na, first green light secured. On time ang uwi, dapat ganito para sa workers. Noon talaga, bobo moves, umaasa pa sa progress. Akala ko extra work katumbas equals dedication.
Ending, canteen wala ng ulam, sariling pera pa ang noodles. Ngayon, gising na. Double effort, zero appreciation. 2 minutes late. 1 year effort, deleted. Sobrang unfair. 50,000 emergency fund, gone. Tapos magmartyr pa. Need ko ng side hustle tonight. Kahit hundreds lang, okay na. Last spoon, kinuha ang secret number. Manager Wu sa competition. Sir, may opening pa ba sa machine check? Sobrang happy sa kabilang linya. Needed na needed. 400 per hour, game. Make it 500, guaranteed fix. Calculated risk ito. 2-second silence then, deal. 500, daily pay. Please come. Shocked. Yung old company, 3 lay overtime, walang appreciation. Ibang boss, willing magbayad agad. Sobrang complicated ng nararamdaman. 5 years sa old company, toxic. Sa iba, willing mag-offer agad. Game, 15 minutes. End call, hatid sundo mode sa e-bike. 2,000 extra, coming up. Pagdating, si Manager Wu na ang naghihintay. Finally. Days ng down yan, inubos na ng mga old-timers ang parts pero wala. Tiningnan ang makina. 2 calls from the machine, diagnosis complete. Less than 20 minutes, smoother than brand new. Pero kung hindi sa luma at sira-sira ng old company. Hindi may practice tong God tire skills. Manager Wu, jaw drop. 10 minutes lang. Green ang mukha ng ibang technicians. Alam mo na ba yung sagot? Shook off the oil. Hindi, tiningnan ko lang at narinig. Twitching lips sila. 3 araw kami, wala. Talo talaga. God tire indeed. Kapatid, sa skills na yan, nasa tens of thousands dapat sahod mo doon. Biglang nanumbalik ang sakit. Tens of thousands. Saan? 8,000 lang, halos hindi maka-family dinner. Sa industry, kahit sino may skills, easily 10,000 up. Tara, office, kape tayo. Hila na ni Manager Wu. Maliit ang place pero bright ang workshop. May spark sa mata ng workers. Sige, more work, more hours para sa akin. Kaya pa magkakamal ng 2 piso. Diretso sa mukha ni Manager Wu, malapit na ang New Year, punong-puno ng utang ang bahay. Tinanggihan ng magalang kasi masyadong mabilis maayos, baka hindi pa umabot sa ilang oras ang bayad. Lods, gets na gets ko. Hindi naman tayo nagmamadali. Kanina lang, iniligtas mo ako sa malaking kaguluhan, sila kasi half-day na walang saysay. Ngumiti si Manager Wu hanggang tenga. Nakapause ang production for days, wala talagang makapag-ayos. Nung ikaw na ang humawak, biglang gumana. Ito, 2,000 pesos, bulsa mo muna yan, pang swerte mo tonight. Upo ka, inom tsa, kwentuhan tayo. Binulsa ni Manager Wu ang thick stack of red bills, ninerbiyos ako sa tuwa. 0 minutes lang ginawa ko, bakit sobrang laki ng bayad? Pero deep inside, nagsisi ako, dapat pinahaba ko pa, tinipon ko yung 4 hours para sulit. Bro, totoo to, yan McNair naka-down for a day. Malaking hundreds of thousands ang loss ko. Tulungan mo akong takpan yang gap na yan, bayad ako ng maayos. Li Feng, legit kang expert. Mag-resign ka na dun, sumama ka sa akin, sweldo na dehado yang old factory mo. Parang charo na nag-init puso ko. Hindi inaasahan na ganun kadali ang boss magbigay. Parang tunay na respetado ang skilled workers. Natulala ako saglit, malapit na kasing New Year, bigla ang resign ay major red flag. Huwag kang magmadali mag-decide, pag-isipan mo muna. Pero may favor ako bro, year-end na, sobrang dami ng orders, di na kaya ng team ko. Pwede mo ba akong tulungan after your shift? Konting maintenance lang sa machines, bayad na to. Kahit nakaupo ka lang naglalaro ng phone, basta sure na hindi buwisit ang machines tonight. 2,000 pesos per night, fixed. Help mo lang ako survive until year-end. Sobrang sincere ng tone, imposible tanggihan. Nakapost ako ng matagal, kahit konti lang ang work, 2,000 per night. 60 days pa before New Year, kung complete yan, mas malaki pa sa isang taong sweldo sa old factory. Pwede kahit 1 hour lang per night. Dilat na dilat ang mata ko sa disbelief. Tumango ng malakas si Manager Wu, bro, wala nang run around. Millions worth of goods ang hinihintay ng customers. Kung sumira ang machines, loss per day enough to make me jump off a building. Ganun ka valuable skills mo.
Consider this favor request, pinaghirapan ko ang business na ito from scratch. Mixed emotions ang naramdaman, so pala ganun kamahal ang skills ko. Tapos selosyo lang pala ako for 5 years, free labor lang pala ako dun. Kapag sa pera, worry no more. Kung hassle ang daily payout, i-advance ko na 1 month sa'yo. Bank transfer. Kung hindi convenient, cash box dalhin ko pa, kaya yan. Wait lang, tatawag ako sa finance, papadala ko dito. No rush. Biglang nag-stutter ako, sanay na sanay sa exploitation, nung biglang may biglang blessings, di ko ma-process. Daily na lang muna, sobrang salamat. Ako dapat mag-thank you, iniligtas mo ako sa malaking sakuna. Habang nagre-refresh si Manager Wu ng hot tea. Ikot lang ako sa to check for issues. Tumayo ako, honestly, 2,000 pesos for 15 minutes work, parang tumutusok sa bulsa. Yung premium tea hindi ko ma-appreciate ang lasa. Kaya kita type ng tao, action-oriented. Ipatur kita sa floor. Pagkatapos ng brief, pinag-ikot ako sa round and round, pinakinggan ang bawat machine, na-diagnose ko lahat ng may slight issues. Oil-stained, straight until 11. Nung marinig ang smooth hum ng machines, doon lang ako nakarelax. Ngayon lang ako naging confident sa 2,000 pesos na yan. Sakay ng e-bike pa uwi, tingnan ko phone, missed calls everywhere. Mga co-workers sa old factory, lahat sila. Naka-silent mode kasi habang nagta-troubleshoot. Buksan ang WeChat, 79 panandang pandagdag messages. Kuya Lee, saan ka na? Sira na naman ang machine 3. Night shift walang mangyari. Emergency 2. Sobrang pushy ng sales team na move forward ang customer deadline. Ayaw gumana ng machines, even iba pang units nagka-issue. Lahat tulala, boss, come save us. Galit na si factory manager, putik na putik ang bibig. Group chat explosions lahat ng messages. Tapos na ang shift ko, nag-deliver pa ako ng food on the side. Chill na nag-type ng reply, bukas na lang tayo usapan. Free labor na walang bayad. Not even 1 second. Swipe down sa next notification, may transfer notification si Manager Wu. 60,000 pesos exact. Li Feng, maraming salamat. Kakauwi ko lang from drinking, thank you for clearing all potential issues. Yan na ang advance mo, 1 month worth of fees. Accept mo na, don't refuse. Grabe, ang generous ng boss na to. Akala ko pangako lang yon, puro dadalang pala, pero totoo pala. Nag-pause saglit, nag-reply ng maraming salamat. Tapos dinaganan ko ang accept button. Nakangatog ang kamay ko habang pipindutin. From now on, clock out exactly on time sa old factory. Evening energy ko, ilalaan ko para kay Boss Wu. Nagplano pa naman ako kung kuripot si Boss Wu at walang magandang offer, i-try ko ibang factories. Year-end naman, lahat ng productions nag-rush, sobrang need ng skilled experts. Everywhere I look, may opportunity. Time to level up. Sa mga panahong ganto, kapag nag-effort ka talaga, surebol na may maiipon para sa Pasko. Konting pagod, okay lang yan. Ang mas malala, walang pera sa bulsa pagdating ng holidays. Bilang isang middle-aged na lalaki na may mortgage at pamilyang buhay, cash ang tanging katotohanan. Nasa isip ko yung tingin ng tatay ko na hinihiling gamot, lumalaking tiyan ng misis, at gastos na parang tubig. Nakakapanibago pero may pag-asa. Huli na sa overtime na walang bayad, ang sarap matulog nito. Yung bonus na kinamkam ng kuripot na manager, doble na kinita ko. Tanggal na bigat sa dibdib, walang panaginip, tuloy-tuloy hanggang umaga. Kinabukasan, sakto sa huling 3 segundo. Pasok ng pasok. Nanlaki mata ko ng may green light. Kinuha ko phone ko, daming unread messages, tanong sa group chat, iyakan lahat. Swipe lang. Hindi ako nakapagpigil, halos tumawa ng malakas. Grabe, sira talaga yung machine 3. Kanina, yung ingay, nilindol yung buong factory. Manager, madaling araw, galit na galit, pinaiyak yung night shift supervisor. Itinago ko phone ko, humuni lang habang papasok sa workshop. Kunwari bagong gising, walang alam. Paglapit ko sa machine 3, daming tao, lungkot sa mukha. Parang tinamaan ng bagyo. Manager na parang poste, mata na pula. Mukhang 3 araw na talo sa mahjong. Nung nakita niya ako, Li Feng, saan ka pumunta kagabi? Sira na yung machine, hindi mo man lang tiningnan. Inayos ko yung helmet ko, kunwari innocent. Kagabi akong umalis. Hindi ba kayo ang nagsabi na sundin ang rules? Sinunod ko lang company policy.
Sakto sa puso. Muntik na siyang himatayin. Yung mga apprentices, pigil ang tawa, trembling shoulders, hindi makapagsalita. Manager, kinagat ang labi, pigil ang galit, ngunit parang umiiyak. Sige, bahala ka na. Ayusin mo. Kapag hindi gumana yung machine 3, good be production natin ngayon. Tumingin ako ng seryoso, bago ba yung materials? Manager, nag-atubili, kinakabahan. Ay. Napangiti ako ng marahan. 3 days ago, nag-report ako na sira na yung belt. Kailangan ng replacement, pero hindi mo approve. Biglang tahimik ang workshop, marinig mo na lang yung heartbeat. Last time, sabi mo wala na budget, next month na raw. Mukha ni manager, green na parang lanta. Galit na sigaw, shut up. Umiling ako. Machines don't lie. Konting pera sa parts, malaking pera sa downtime. Manager, jumping in frustration. Kaya mo yan, ayusin mo. Tinatawagan ako ng sales department. Hindi ako nataranta, nagsalita ng kalmado. Sorry, hindi ko kayang gawin ngayon. Manager, parang sasabog sa galit. Anong sabi mo? Ulitin mo. Wala akong materials, paano ko ayusin? Luma na yang mga machines, ayaw palitan. Bago naman, para pilitin ang workers na mag-overtime. Bakit, mura lang ba ang oras ng mga low-level employees? Supervisor, kalmado lang, pero bumulong kay manager. Li Feng may point naman. Walang materials, kahit sino hindi makakagawa. Mukha ni manager, purple na parang ipatola. Sumigaw, ano ngayon ang gagawin natin? Client na paparating, sira yung machine, babayaran pa tayo ng penalty. Lumulok ako, kalmadong sagot, di kung hindi ko maayos, penalty tayo. Accept na lang natin. Sa isip ko, hindi naman ako mababawasan ng sweldo, bakit ako matatakot? Biglang freeze ang air. Lahat nakatingin sa akin, parang alien. Supervisor, bro, baliw ka ba? Bumulong siya, boss, binasag mo na yung kalangitan. Manager, red eyes, galit na galit. Li Feng, binaboy mo ako. Ayaw mo na ba dito? Tinaas ko lang kamay ko. Sinunod ko lang rules. Ikaw ang gumawa niyan. Ano pang problema? Kung gusto mo, alis na ako ngayon. Ayaw ko na sa inyo. Manager, shaking, parang lagnat. Walang expression sa mukha ko. Kapag dumating yung materials, saka lang ako babalik. 0 minutes lang, ayos na. Kailan dadating yung parts? Fastest shipping, 3 days. Manager, muntik nang himatayin. May nagsalita bigla sa crowd. Kagabi, kung hindi nyo pinatalsik si Li Feng, hindi sana sumabog ito. Tama. Dati, maaga siya, nag-check ng machines, hindi naman sira. Manager, tinanggal yung bonus, 50. Yun ang ginawa niya, sobrang unfair. Manager, galit na tingin, lahat natahimik. Pero pagbukas ng usap-usapan, ibang usapan na sa workshop. Alam na naman ng lahat yan. Pinagtanggol ng manager ang 50 basta't 2 minutes lang, kaya yung tech expert nag-leaflat na talaga. Buong factory depende kay Li Feng, pero tingin niya sa plant na to, basura lang. Mukha pang magsusunog ng ulo si manager sa inis. Hinila-hila lang yung katawan, parang kung ano-ano. Boss, bawal magchismisan sa work ha, may trabaho ako. I-text nyo lang pag may parts na. Bulsa sa bulsa, yabag ng yabag, parang retired lolo na nagpaikot-ikot lang sa factory. Naiwan lang dun si manager, tigas na tigas, mukhang bangkay. Tapos inayos ko yung ibang machines. Sa iba, death sentence yang mga kalakal na yan, pero sa akin, sumusunod lahat sa akin. Year-end rush, 24 paghahati 7 yung machines, ubos na yung parts. Walang maintenance, so sira talaga. Dati kapag ganyan. Kapit lang kami sa Milagro. Kapag antok, yung corner muna, 0 minutes, tapos balik trabaho. Bilang matanda, kahit ilang araw gising, hindi pinapahinga yung line. Akala ko kailangan Responsibilidad na di makatakas. Yung mga broad, pilit na overtime, galit na galit. Ako na lang tumatagal. Sarap sabihin, kahit sarado yung mata, mas kilala ko yung machines kaysa sa anak ni manager. Yung apprentice dumikit sakin. Bro, talagang aalis ka na? Sent ka ba? Wala na yung bonus, tapos tatagal ka pa. Gigising na ako next year, alis na. Tumingin-tingin sa kabilang machine, abala sa knob. Click, tahimik na. May backup ka na ba? Tinignan ko lang siya. Bahala na, di ko masasabi yung offer ni Boss Wu.
Baka mag-declare ng bankruptcy yung planta. Pagod na pagod, tapos bago mag-out, dumating yung parts. Sigaw ng coworker, libro, andi na yung materials. Maliligtas yung machine 3. Hindi man lang nagpaalam, out na siya. Saglit lang, 100-meter dash sa time clock. Green light, sarap ng feeling, 2,000 bucks ulit sa bulsa. Tinanggal yung grease sa kamay. Bukas na lang pag-clock in. Natulala yung warehouse guy. Pero sabi ni manager tapusin ngayon. Work hours may bayad. After hours, sorry na lang. Freely sa akin. No way, may food delivery pa ako. Kung hindi, hangin na lang ang Pasko. Yung mga workers, pigil tawa. May gumawa rin pala ng tapang sa manager. Yung mga matatanda, shit, si libro ayos. Sobrang sarap. Gago to, matapang. Nandun si manager sa office door, lead nakahata, mukhang uling. Saan yung parts? Dalhin nyo. Saan si Li Feng? Yung warehouse guy, nanginginig. Andi na po, pero umuwi na si libro. Anong? Tawagan nyo. Wala na po, sakay na ng e-bike, paalis na. May food delivery daw po siya. Loko, too. Sinong boss dito? Sabi ng sales, 1-0 del bukas, customer inspection. Yung mukha ni manager, lufet-lufet. Kapag nakita ng customer yung sira, canceled yung order. Damages, di kaya yung halaga. Kinakabahan ng sobra. Luhod na sa door frame. Li Feng, bukas, ayos ba yan? Yung supervisor, ni Jeje sa takot. Siguro po. Nga si manager. Kung nagpaasa pa to, yung. Bitawan na yung threat, tapos biglang tumahimik. No way, di ko pwedeng galitin yang senior na yan. Boss, kasalanan nyo rin po. 50 ikinaltas nyo sa kanya. Tinulak ng husto, kaya galit. Yung mga salita, parang knife sa puso. Lupasay sa upuan, tuyo yung lalamunan. Hindi ko kasalanan lahat to. Siya ang may gawa. Kasalukuyan, sakay ng e-bike, kain ng noodles sa kanto, scroll sa memes, inom ng cold soda. Relax lang, papunta kay Boss Wu. Silent mode na yung phone. Nai-imagine na yung mukha ni manager, taranta, galit, pagsisi, lahat na. Deserve niya. Kinaltas niya yung 50 ko. Kay Boss Wu, bago yung equipment, maayos. Konting ayos lang, ayos na. Out on time, may sideline pa. Best life. 11 na pag-uwi, may tao sa gate, paikot-ikot. Kapatid, andito ka na. Sunog sa factory. Customer nagpunta, kailangan may output bukas. Ubus na yung work hours, bukas na lang. Libre? No way. Nag-delivery ako sa lamig, 100 plus ang kita. Kung maayos yan, 200 from NA own pocket. Biglang sumulpot si manager sa likod. Mukhang semento, amber na. Gago, nag-antay ka pala. Bukas na lang, antok na ako. Kung late ka bukas, wala na akong ibang bonus na kukunin sa'yo. Sa kanya sinabi yan, tumalikod na agad at naglakad patungo sa dorm. 500 pesos tapos bukas, may dagdag na 1 araw na paid leave. Biglang huminto sa paglalakad, nag-compute sa utak. May paid leave pa, pwede pang mag-extra sa labas bukas. Mukhang di naman talo to, salita ko yan, sure yan. Sinundan siya ng manager parang nakakapit sa patalim. Parang bumangon ang araw sa kanan. Bakit biglang naging mabait tong kuripot na to? Binuksan ang phone. Nakita sa group chat ang isang hip na naghihingalay ng mga DF messages. Napangisi ng malamig. Katagal na palang lahat nagpapanik, wala ng choice kaya napilitan humingi ng tulong sakin. Pero nakapaglakad-lakad buong araw, kaloka ang pagod. Mas masaya pa sa kama mag-stretch. Sinadyang pahabain ang boses habang tuloy pa rin sa pag-akyat. Kung gaano kakapos, bahala ka. Ang dami ng false promises na narinig ko. Walang actual proof, walang deal. Nakakainis tong mga nag-call out sa likod, lalo na tong mga kuripot na manager. 500 pesos cash plus 2 araw na paid leave, sapat na ba? Li Feng, wag ka nang umalis. Biglang huminto. Totoo nga, nasa edge na talaga tong beahan na to, yung dati niyang hangin na itsura. Ngayon, totally crumble na. Mabagal na humarap. 500 pesos plus 2 araw leave. May guts ka bang pirmahan ngayon mismo? Sigurado, kung gusto mo ng written agreement, gagawin ko. Nag-snort ng malakas sa isip. Dati.
Noong pinahirapan niya ako sa 50, ang yabang. Ngayon, alam na kong maging sobrang pulite. Bumuntong hininga ng sobrang exaggerated, parang wala ng energy. Aray, sobrang drain ko ngayon. Mabigat ang dalawang paa, di ako makatayo ng maayos. Wala na akong energy. Manager, halos umiiyak na. Li Feng, please. Andon na ang client sa hotel, bukas 1-0 Dell ang opening. Patay na ang machine number 3. Ano, patayin mo na lang ba ako? Boss, ang bigat naman ng pressure. Naghihingal na parang tambutso. So, pwede na ba magpara sa'yo? Sige, tama na yan. Tingnan muna natin kung saan talaga sira. Sa sinabi na yon, halos mapalakpak ng mga kababayan. Sa totoo lang, hindi naman ako ganun ka-heartless. Pero sa mga manager na ganyan ka-imbierna, kailangan talagang mapahiya para maintindihan ang respeto sa skills. Pagkadating sa machine number 3, kusang tumabi ang mga tao. Parang red carpet. Doon nakadapa ang machine number 3. Parang isang higanteng basurang metal. Pagkaluhod, bago pa humawak sa cover, nag-report na ang isang katrabaho. Lee, to na kinulang namin ng 2 oras, wala talaga, zero progress. Halos umiiyak na ang manager sa sobrang panic. Ang dami ng tawag ng sales department. 800 times nang tinanong kung okay na ang machine. Napangisi ng mapait. Siyempre, pag may ganitong emergency. Ako lagi ang tinatawag. Narinig yon, nag-twitch ang mukha ng manager. Tinignan ang loob ng machine gamit ang flashlight. Ang obvious ng sira. Sira na ang belt, totally peeled off, offset na ang buong shaft. Kung pinilit pang ion, siguradong sasabog ang buong workshop. No exaggeration, kung late pa ng 1 oras, siguradong sira na ang main bearing. Sinabing mahina pero mataray. Sino ba ang bobo na nag-install nito? Nanginginig ang apprentice. Boss kasi, pinressure kami ni manager na i-on agad para sa output. Manager, halos mapa-speechless. Stop talking, wag ka nang humingi ng extra talk. Hindi na sila pinansin. Kinausap ang grupo. I-prepare ang wrench number 8 at 12, screwdriver, lahat ng kailangan. Bilis. Parang sinuntok ng energy ang mga tao, nagmadali silang kumuha ng tools. Sa pagkuha ng tools at pag-umpisa ng trabaho, biglang tumahimik ang workshop. Ingay ng metal friction. Lahat hawak ang hininga, nakatitig sa mga kamay ko. 0 minutes, 20 minutes, 35 minutes. Tapos, itinapon ang oily glove sa mesa. Manager, naging ice sculpture sa sobrang gulat. Ha? Tapos na? Nagjo-joke ka ba? Pindutin mo lang ang start button para malaman. Kinuha ng manager ang nanginginig niyang daliri at pumindot ng start. Ang machine number 3 ay parang nagising na higante. Ang smooth ng sound parang naka-auto-tune. 2-second silence, tapos sumigaw ang buong workshop. Haha, Lai, you're a legend. Li Feng, you're the goat of this factory. Pati ang veteran na supervisor, napasigaw. Ang galing ng teknike, walang kapantay sa industriya. Manager, halos umiyak sa tuwa. Li Feng, ikaw na talaga. Kung may umangal pa sa sweldo mo. Ako na bahala sa kanila. Whatever you want, bibigay ko. Tinitignan siya ng may halong contempt. Wag na yang mga pangako. Bukas, ay deliver mo ang 2 araw na leave at 500 pesos sa desk ko. Now. Kinuha ng manager ang phone, nag-wire transfer sa harap ng lahat. Okay na ba to? Solved na. Paano naman ang leave? Kailan mo gusto? Whenever. Tumango lang. Okay, tapos na. Tulog na ako, antok na ako. Iniipit ang mga kamay sa likod, naglakad palabas ng workshop nang parang wala lang. Sa likod, ang mga tao ay tumitig ng may paggalang parang nakakita ng Diyos. 2 days off. Sobra sa sarap. Araw-araw, tulog hanggang sariling gising. Pagdilat. Araw na, te. Quick shower, sakay ng lumakong motor, punta sa kanto. Unang hakbang, hot dry noodles tapos 8 oras na iced soy milk. Ang sarap, besh. Walang stress, walang issue. Goddess vibes ang buhay na to, hindi papalit kahit maging royalty pa. Gabi na naman, kay Boss Wu for quick fix, 2,000 agad. Wrench lang, ayos na. Sabi niya, bro, ginto yang kamay mo. Sugar-coated ang bibig nyo, boss. Pagpuri nyo pa, lede, sign na ako ng 6-month contract.
Breaks over, back to work. Same old routine. Punch in, tapos napastop sa nangyari. Mga bago sa workshop, nakatayo parang statue. Mukhang malakas pa sa supervisor. Chismis ng kasama, mga bagong hire ni boss, mga eksperto raw, Lee. 60,000 per month daw, ano? Napa-diary ako sa isip. Ang laki ng gastos ah. Ako, nagkaubos ng 250,000 last year dahil sa paninira. Tapos bigla akong papalitan ng high-paid newbies. Ang galante ni boss ha. Wala bang utang na loob to? Medyo masama loob ko pero pasado na. Check ko savings, 2,000 per night, malayo sa sweldo nila. Kaysa magalit, mas maluwag pa ang loob ko sa pagiging chill. Kaya pala dumami sila, mas okay, libre sa stress. Hello, work-life balance. Alas 7 na, clock out agad. Una sa pila. Who doesn't love biyaya ng on-time exit? Pero ngayon, di muna ako umalis. Direct sa office ni boss. Naupo siya parang hari, tiye sa kamay. Kumatok ako, boss, favor naman. Tumingala siya saglit. Yung 250,000 na bonus, paki-return naman. Late lang ako ng 2 minutes, sayang naman. Biglang huminto ang smile ni boss. Isang segundo, parang ibang tao na naman. Luwa ang yabang. May patakaran ng kumpanya, late ka, violation yan. Black and white. Bakit, gusto mo, lahat ng workers late na lang? Paano ko unahin yan? Madaliin mo naman ako eh. Tinitigan ko siya, 3 seconds straight. Wow, ganito pala kapag plastic. Kailangan ka, sip-sip. Pag okay na, babya na naman. Sorry na lang. Balik na naman sa pagkaepal. Pumipigil lang ako sa inis, kahit portion lang ibalik, okay na. Pero ang kapal, mas nakakapanghinayang. Walang nagbago sa mukha niya. Ano ka, tanga? Hindi pwede yan. Shrugs. CJ, noted. Kung ganyan ka, don't expect extra effort from me. Continue ang chill mode. Isang buwan ang lumipad. Mga bagong hire, daming diploma, pero humihingal sa higaan. Ayaw dumikit sa grease, mga tiba naman. Mga lumang makina, hindi nila kayang pasunugin. Teorya lang ang alam, pagdating sa totoo, sablay. Minsan, may dirty work sa akin mapadpad. Okay lang, bayad naman. Bago pa naman sila, may effort pang. Sabi ni boss, selfie sila sa galing. Pero ako, clock in, clock out. Direct kay Boss Wu, gawa ng maintenance. 6,000 per night, enter na. Second month, remaining 300,000. Pumapasok sa account ko. Besh, double salary habang naglalaro, buhay goals. Pero habang nag-celebrate sila, may bagyo ng paparating. Hindi ni boss alam, ang yabang niya may karma pang ibabato. At malupit yon. Routine pa rin, on the dot exit. Pero ang peaceful na setting, may expiration date. Isang umaga, pagka-punch in. Nakita ko ang mga 60,000 monthly texts, nakapalibot sa machine 5. Konsentidor ng noo, takot na takot. Lapit ko, chismis mode. Ano ng problema? Parang mga multo ang tingin. Sabi ng isa, ang hirap naman ng design nito. Parang luma na talaga. Kawit ang turn shaft, sinira ng sinira. Kahapon buong hapon, walang nangyari. Hindi makakalculate. Natawa ako sa likod, pigil lang. Luma? Excuse me, antique yan, limited edition. Mga mataas ang grado pero allergic sa dumi. Ayaw lumuhod, ayaw dumikit. Expert lang sa pagpupunta sa tabi at manggagamit. Nag-whisper si Old Chen, bro, kahapon hanggang 11 yes, 0 pa rin ang machine 5. Ubos na ang buhok ni supervisor sa kakaisip. Grabe, 60,000 per month, di kayang i-fix ang isang machine. Ano yan, all talk, paid to be proud. Besh, 60,000 per month, 0 output. Anong klaseng deal to? Pwede na akong magpa-promote sa pagiging chill kung ganyan lang katulad ang mangyayari. Machine 5, dedo pa rin. Halos maubos na ang buhok ni supervisor sa kahahabol. Ang lakas ng dating pero wala namang silbi. 90,000 per month sa pagpapanggap lang. Grabe itong linya, halos mapabuga ako ng tawa dyan. Yung unit number 5 at yung mga tupak niya, sarado mata ko dikit-dikit ko na alam, yung core bearing niya, naging asphalt na talagang tuyo ang langis. Bobo lang talaga ako kung sasama pa ako sa gulo na to. Listen ha, titulo ko ngayon ay top tier Maritz at master ng Petix Life.
Wag akong makikialam sa hindi ko trabaho. Etong work motto ko, nakatatoo sa noo, kung hindi sakop ng jurisdiction ko, dead malang, hindi ako aksay ng finger. Abot pa ng alas 10. Biglang sumabog sa buong workshop yung pinakamalakas na boom. Yung semento sa ilalim ng paa namin, nag-earthquake level na 3 yanig. Lahat ng tao sa workshop naging statue. Sunod na marinig namin, isang bagong hire na sigaw ng sigaw. Yung sigaw na parang kinakatay na babae, boss. Sira na ang unit number 5, usok na. Yung bilis ng factory manager sa paglabas ng office, natalo pa ako tumakbo sa para kumita ng 2,000 pesos. Anong nangyari? Kahapon, garanti mo na ayos na to ah. Yung bagong hire, putla na, nanginginig ang labi, gumagawa ng excuses, sinunod namin ang procedure. Pero nung binigyan ng power at tinune yung settings, bigla siyang nag-wig out. Ang unit number 5, bawat segundo na sayang, pera yon. May utak ba kayo o wala? Yung factory manager, sobrang galit, halos mura siya sa motherboard. Yung workshop supervisor, pawis na pawis, walang silifang, kawawa naman sila, hindi nila kaya to. Yung mukha ng factory manager, sobrang dark, biglang humarap sa akin ng masama. Ako, may hawak na wrench, nagpaka-ed sa revolution, tingala sa ceiling, kunwari wala akong pakialam. Li Feng, bilis, asikaso mo to. Factory manager, busy pa po ako sa sarili kong work. Unit number 5, hindi po yon sa akin. Isang linya lang, naging super red ang mukha ng factory manager, halos hindi makahinga. Yung mga 12 ay salary na mga genius sa tabi. Mukhang nakakita na ng ghost, gusto na lang mag-disappear. Isa pa, nagpaka-hard-headed pa, factory manager, wait, subukan namin ulit. Pero bago pa mahawakan yung start button, boom. Isang nakakabingi na metal screech, kinabahan lahat ng tao sa workshop. Umabot sa point na walang usok, nag-trigger ng overload protection. Yung alarm, kasing ingay ng sigaw ng tao. Yung factory manager, nawalan bigla ng kulay sa mukha. Nanginginig ang labi, ayusin nyo to. Naghihintay ang sales ng output sa unit number 5. Si Old Chen sa tabi, huminga ng malalim, totally gave up na. Yung buong workshop, naging graveyard ang atmosphere. Sobrang awkward, parang may namatay. Lahat ng mata, nakatutok sa akin, hinihintay akong magsalita. Yung mga bagong hires, tingiang parang nagre-request, boss, tulungan nyo na kami ay totally doomed na. Yung pagka-main character energy ng factory manager, totally crumbled. Lumapit sa akin ng parang talunan, boses na parang lamok, Li Feng, please, tingnan mo na to. Bago pa siya makapagsalita. Yung phone ko sa bulsa, nag-vibrate ng 2 beses. Kinuha ko ng chill, si Boss Wu nag-message, Li Feng, bes, dito ka ng maaga tonight, seafood feast ang handa ko. Basta nandito ka sa workshop, feeling ko safe na. Tiningnan ko yung screen, halos mapangiti ako ng sobra. Dito, nagmamakaawa na parang tanga, doon, treat ako parang Diyos. Ang difference ng treatment, sarap sa feeling. Talagang soul healing ang saya. Dahan-dahan akong tumingin sa factory manager, nakatingin sa kanya na halos umiyak na sa frustration. Sabi ko ng mabagal, factory manager, bakit nyo ako tinatanong? Ba't di nyo tanungin yung mga 12 salary high-tech workers nyo? Sila naman ang mga elite. Yung factory manager, nag-swallow ng pride. Yung mga bagong hires, parang sinampal sa harap ng maraming tao. Yung mukha nila, naging red parang puwet ng unggoy. Yung factory manager, totally gave up, Li Feng, please, ikaw lang ang nakakaalam ng unit number 5 sa buong factory. Tinignan ko siya ng cold, tumigil ako ng 3 seconds. Kung hindi ko talaga sila tutulungan, hindi na kami nag-abot. Pero sa ganitong klaseng user na trader, kailangan mo silang bigyan ng lesson para matuto silang rumespeto. Huminga ako ng malalim, tingin ng cold, boses na mahina. Pero piercing, factory manager, last time sa office, ikaw mismo nagsabi na ang company rules ang pinaka-important. Kung may rules tayo, dapat sundin natin, di ba? At saka, yung unit number 5, hindi naman siya sa akin. Kung makialam pa ako, baka mapahiya pa ako sa mga high-tech workers nyo. Yung mukha ng factory manager, naging white na parapapel. Itinago ko yung wrench, tumalikod, ginawa ko yung work ko. Yung unit number 5, sira na naman. Ako naman, chill lang, wala akong pakialam. Trabaho lang ito, bayad sa oras, tapos deadman na sa iba. Alas 5:30 na. Pag may time na umalinggaw yung bell, nag-transform ako into speedrunner, first place sa pag-clock out. Binali ko yung work, umalis na ng happy, nakapakanta pa.
Yung mga 12 ay salary naman, halos mabaliw na, tulala lang, anong nangyari? Bakit sira pa rin? Ikaw na nag-set, bakit ganyan? Totally clueless ako, hadachi na ako. Yung workshop supervisor, sobrang frustrated, anong klaseng repair to? Yung mga high-tech workers, putla na, boss, ginawa namin lahat. Ginawa niyo lahat. Yung sirang yun, sarado mata ko, kayang-kaya ko yon. Kayo dyan, magmahjong kayo para ma-repair yan. Manager nasa gilid, kinakabahan hanggang mangatal ang labi. Ako? Wala na, vanished. Pag-uwian, hari ako. Kahit Lord pa dumating, uwian pa rin. Walang bayad, gusto pa akong mag-overtime. Dream on. Pure wishful thinking. Sakay sa electric scooter, hangin sa mukha, ang sarap. Alas negatibo 9 ng gabi, nakaupo ng maayos sa factory ni Boss Wu, mainit na tsaa sa kamay. 2 machines, ayos agad. Bro, ang galing mo talaga, parang minana sa yan. Solid na solid. Uwi na ng maaga, wag ka magpuyat. Ikaw lang dumampi, safe na ako. 1 buwan, ikaw na ang pag-asa ng bayan. Order sa factory, smooth na smooth. Ngiti lang, tuloy sa trabaho. Tapos biglang, phone ko parang may earthquake. Vibrating non-stop. Tiningnan ko, yung group chat, grabe ang spam. Tapos na. Machine number 5, literally patay na. Lights out. Assembly line, puro reject. Customers, tinatawagan ng tinatawagan. Parang multo na humahabol. Manager sa office, basag yung basag ang mukha. Finance, calculator lang, estimated loss. 1 bilyon. Sa ako, almost niluwa ko sa screen. 1 billion. Kahit buong profit ng year isubsob mo, di pa mapupuno yung hole. Blink lang ng blink, scroll pa. Machine 5, EA orders lahat, high profit. Ang masaklap, nag-block pa sa ibang assembly lines. 2 araw, lahat ng output, basura. Customers, nag-walk out. Demand letter, sampal sa mukha ng manager. Hahaha. Di nakapagpigil, tawang-tawa ako. Hindi lang sirang machine, nuclear explosion to. Kaya nga ayaw niya sa akin dati, tamad at pabaya. Ngayon, ilang araw akong nawala, 1 bilyon na nawala. Lalong lugi, lalong bankrupt. Yung manager, sobrang hepa. Karma is real, mga be. Yan ang mangyayari kapag ang tech genius, tinrato kang basura. Alas negatibo 11 ng gabi, pauwi sa scooter. Factory, liwanag na liwanag. Sa machine 5, mga tao, puyat na puyat, naka-circled pa rin doon. Kahit yung manager na yabang, naka-rolling sleeves sa sahig. Daan lang ako, may nakakita, sigaw ng sigaw, Kuya Lee. Live saver, andito ka na pala. Pasok, save us naman. Di ko nga lang nilingon. Walang time, tapos na ang work. Kakatapos ko lang mag-food delivery, pagod na pagod. Kuya Lee, please, manager, sira na ang ulo. Sira siya, wala akong pakialam. Tuloy lang sa dorm. Yung nasa likod, literal na impyerno. Ilang tao, nakasiksik sa machine. May sumisigaw, may basag ng upuan. May humahawak sa ulo, nakasquat, questioning life choices. Manager parang tumapon sa crate, blank ang mata, paulit-ulit. Di nakapagpigil, tumingin ako ng 1 second, ang ganda ng eksena. Humuni lang, pumasok sa dorm. Salamat nga pala, kinunan niya ko, kaya ako nag-side hustle. 2 months, mas malaki pa kaysa sa bonus. 2 ang fat year. Free overtime. Never again. Pumasok lang ako sa dorm. Di pa nakakaalis ng sapatos, biglang may lumabas, akbay ako agad. Kuya Lee, kapatid, mercy please. Manager nag-threat kung di maayos ang machine 5. Buong workshop 0 bonus. Napaawang ako sa hangin. Yung nag-akbay, mga old friends sa trabaho, mga ayes red na red, iyak na iyak. Lalabas na sana yung wala akong pakialam, pero nung nakita ko mga mukha nila, parang nanlamig. Ang daming pamilya umaasa sa perang to. Kids na naghihintay ng bagong damit, biyena na nag-aabang ng aginaldo. Walang ibang nakakaalam kung gaano kabigat ang perang to, 1 taon ng hirap, ito lang ang pag-asa. Kuya Lee, please lang. Manager, sinabi na kung di ka nakabalik, goodbye lahat ng sweldo. Napa, ako bigla. Ah, ganon? Pinag-group punishment ako. Kinuhanan niyo ko ng 50, ngayon gagamitin niyo iba para mapipilit ako. Ang lupit naman. Dati, ang yabang niyo pag kinuhanan niyo ko. Ngayon, sasakit na kayo. Mukha ko, nagningning.
Nung kinuhanan niyo ko, wala kayong pakialam. Lahat tahimik. Si Kuya Chen nagsalita na lang. Kuya Lee, di namin akalain na ganun kademonyo yung manager. Kung mawawala ang bonus, wala kaming masabi sa pamilya. Kuya Lee, 8 months pregnant asawa ko, nag-ipon para sa baby. Ako din, kung mawawala ng bonus, sisain ako ng misis ko. Kuya Lee, ikaw na ang tatay ng buong workshop. Tumahimik ako. Mga machong lalaki, iyak na iyak, tingin sa akin parang santo. Pumipitak yung dibdib ko. Pero rules are rules. Tapos na ang work. Kakatapos ko lang mag-food delivery. Grabe, sobrang pagod na ako. Hinahatay ko yung last line ko. Pre, kaya mo na yan. Bro, wala na talaga tayong choice. Kung di maayos tong machine na to, lulong-lulo na tayo. Year-end bonus? Wala na yun. Swerte na kung makuha pa namin sweldo next month. Napabuntong hininga ako. Gusto ko talaga sipain yung halimaw na factory owner na yan. Pero di ko rin kaya panoorin yung mga bro ko na mag-suffer. Pinagpag ko yung pantalon ko. Bigla akong tumayo. Tara na. Para bang nagka-earthquake, lahat nagsigawan. Akala mo kung sino ako, ginagawa ng Diyos. Pagpasok namin sa workshop, para bang nag-walker outbreak. Uy, wag mong hilain yung power cable. Shit, tangina, sunog na naman. Tulungan niyo ko, bakit may toxic smoke na naman? Nasunog na naman yung core. Sirang-sira na to, magkakasunugan na tayo lahat. Yung workshop head, yakap-yakap ang ulo niya, nakasquat sa corner. Yung mayabang na factory owner, nakaupo sa basurahan, titig sa kawalan, bulong ng bulong, 1,000,000 isang small goal lang naman. Bakit ako nagkaganito? Swerte beto. Bigla siyang tumingin, nakita niya ko. Akala mo nakita niya Mother Santa. Nagpanik siya, halos tumatalon na. Feng! Diyos ko po, andito ka pa pala. Yung Feng na yan, almost nagsuka ako. Off work na ako no, napadaan lang. Yung factory owner, natulala. Wala nang pakialam sa pride, nilalaugh trip niya na ako. Feng, magkano? Magkanong kailangan mo? Bahala ka, basta iligtas mo lang tong lugar na to. Magpapanegatibo 300 na utong ako sa'yo, seryoso. Yung mga bro ko, lumapit ng lumapit. Lije, tulungan mo na kami, di na talaga kaya to. Kung di ka tutulong tonight eh. Lahat ng tao dito, maghihilera sa jumping off building. Bumuntong hininga ako. Lumapit sa machine #5. Tingin sa loob almost umuka ako ng dugo. Yung mga overpaid na to, ginawang scrap metal yung million worth na equipment. Kulang ang screws, baliktad ang cables, yung core, abot na sa Mars. Yung main shaft. Binalingkitan nila. Di ako nakapigil. Tangina, emergency repair to. Baka emergency destruction. Yung mga graduates namumula na. Sobrang effort na talaga namin. Effort. Effort na ibagsak nyo yung buong factory. Wala na ako imik. Tumingin ako sa lahat. #8, #10, #12, wrench, multimeter, calibration ruler, screwdriver. Insulated gloves, bilis. Less than 2 minutes, nasa harap ko na lahat. Wrench, multimeter, screwdriver, calibration ruler, insulated gloves, complete. May nag-abot pa ng mineral water, binuksan yung cup. Lije, inom muna. Lije, ilawan kita. Lije, mainit, magpandigma ka muna. Natawa na lang ako sa isip. Nung nakaraan, nilalait nila ako. Ngayon, akala mo mga anak ni Akira. Nag-zip ako ng jacket, nag-gloves, pasok sa ilalim ng machine #5. Luma na tong machine, siksikan sa parts. Gulo ng wiring. Tapos pinaghalo-halo pa ng mga walang alam. Triple effort na kailangan ko. Pag may movement ako, lahat tumahimik. Yung sound ng metal, para bang nag-freeze lahat. Hanap niya yung calibration points. Shit, blind operation to, wala sa textbook yan. Sino ka ba para makita yan? Akala mo sa bahay kayo nanonood ng Netflix. Yung factory owner, statue sa likod. Takot humustuso. Sa ilalim, chill lang ako. Basic lang to, yung main shaft, baluktot na. Kasama na yung 5 core parts, lahat misplaced. Yung sensors, baliktad ang positive-negative. Kaya nung binuksan, para bang nasa slaughterhouse. Temperature wires, gulo. 1 segundo pang huli, sunog na yung motherboard. Kung di ako pinatawag, suicide mission talaga yung ginawa nila.
3 hours akong nakafocus. Before, sanay na ako sa free overtime. Lige, break muna. Huwag kang madada, wrench na. Abang na abang sila. Hollywood blockbuster vibes. 3 lay na. Nakakasilaw yung fluorescent lights. Huling screw, kinaba ko. Tapos, nakahiga lang ako. Deep breath. On na. Yung factory owner, trembling hands. Pinindot niya yung green button. Machine #5, smooth na humiwing. Nagwild yung lahat. Okay na. Buhay na. Lige, yeeteer ka talaga. Hahaha shit. Kung hindi ko nakamonitor ng maayos, akala ko sci-fi movie effects lang to, yung 100 million na order, buti na lang nakaligtas. May mga co-workers na di kinaya ang pressure, iyak ng iyak habang takip ang mukha. Yung plant manager, para bang nakita niya. Yung matagal na hiwalay na anak, sabay dagan sa akin. Feng Feng. Aking misyas. Binuksan mo ang puso ko. Binuksan mo ang puso ng buong kumpanya. Sabay sigaw, sino pang maglakas loob magreklamo sa late, sisirain ko siya. Simula ngayon, kapatid kita dito sa plant. Mas respetado ka pa sa chairman. Kung saan mo gusto, doon ako. Kung magkano ang kailangan mo, approved agad. Gusto mo ng bakasyon? Signed agad. Promotion at salary increase. Overnight processing yan. Napapagod na ako, pero pigil ang pagod, tumingin ako sa kanya, yung 50 na bonus na kinaltas nyo, now na ba ibabalik? Para tuloy siyang natigilan. At nag-react ng todo-todo, of course. Hindi lang 50, dadagdag pa ako ng 20 sa sarili kong bulsa. Kung makailangan ka, 100 ni din ibibigay ko. Ikaw na talaga ang idol ko. Hahaha, boss. Ang bilis niyang magbago ng mood, parang beauty filter na sobrang smooth. Nung binawas niya ng 50, ang yabang niya. Ngayon ang bait-bait naman. Kung alam ko lang na si Kuya Feng ay ang taga-save ng buong plant. Bakit pa siya ginago ng ganyan? Bobo lang siguro. Ang manager, namumutla at pumupula, walang masabi, nakangiti na lang parang tanga. Tanggal ang maduming gloves, tapos ayon. Okay, wala na ba? Matutulog na ulit ako. Lahat ng tao, gulat na gulat. Tapos na ang rescue, uwi na agad. Kuya Feng, di mo ba i-detail muna? Yung parameters. Di ba dapat i-check muna yon? Lampas na sa oras, ako naman ay hindi libreng alipin. Ang manager, sobrang worried at sumisigaw. Idol. 3 oras 30 minuto dahil na. Kahit 3 less pa, break time ko yon. Buong workshop tumatawa ng sobrang lakas. Paglakad ko sa koridor, may biglang tumakbo sa likod ko, manager, humahabol parang aso, pinigilan ako, Feng. Sincere ako, nagsusorry talaga ako. Ako ang may mali. Wag mo ako katarayan. Ikaw na talaga, pasensya na sa mga side comments ko. Wag kang mag-resign. Next year, I promote kita. Kung ano gusto mo, ibibigay ko. Napahinto ako, alam na niya. Naplano kong mag-submit ng resignation. Akala ko matigas ang ulo niya, pero nakikita ko siyang yumuyuko sa harap ko. Ningiti na lang ako. Manager, sa future, tignan natin kung ano ang mangyayari. Nung narinig niya yon, parang kinabahan siya. Lumakad ako pabalik sa dorm, kahit dumi pa ng uniform, humiga lang ako sa kama at tulog agad. Kinaumagahan, nagising ako, tingin sa phone, ni 1:00 na. Late na naman ako. Kabado ako kasi kahit 2 minutes late lang, kinakaltas na niya 50. Ngayon 2 hours late, baka termination na ito. Pero naisip ko, kagabi, ako ang nag-save ng plant sa 100 milyon na problema. So okay lang. Ayon, pag-stretch, mabilis na pamamaraan, lakad patungong plant. Okay na kahit mapagalitan. Pagdating ko sa gate, tingin sa phone, may notification. Bank transfer, 20 from manager. Sabi pa niya, personal bonus ko to, ibabalik ko rin yung bonus sa year-end. Tiningnan ko iyon ng 3 seconds, tapos confirm agad. Pera na to, wag na magduda. Yung year-end promise. Hindi na ako maniniwala. Nung nilagay ko na yung phone sa bulsa, yung guard na suplado dati, biglang tumayo. At nagsalute, Kuya Feng, good morning. Natulala ako, akala ko kain na tayo ng lunch, good morning pa rin. Ang aga-aga, bigla na lang inutos ng manager na pag nakita si bro. Lee, tawagan agad siya para i-report. Tulala ako ng tulala.
5 taon na akong nagtatrabaho sa factory na to, pero to na lang ang first time na naranasan ko yung EA treatment na parang pamilya ng may-ari. Pagpasok ko pa lang sa pinto ng workshop nakangiti ako, na-realize ko, sulit na sulit yung 3 oras na pagod ko kagabi. Sa malayo, naririnig ko na yung masayang humihip ng machine no 5. Ang sarap pakinggan, iyak ako sa tuwa. Bigla akong nakita ng workshop supervisor. Para bang nakakita siya ng Diyos na bumaba sa lupa. Dali-dali siyang lumapit, bro. Lee, gising na po kayo. Pag nakikita ka namin dito, nawawala lahat ng kaba namin. Grabe yung ginawa mo kagabi, panalo ka. Simula nang binili yang machine no 5, hindi pa ito naging ganyan kaganda ang takbo. Bro. Lee, magandang umaga po. Uhaw ba kayo? Kukunan ko kayo ng tubig. Gutom ba kayo? Bibilhan ko kayo ng siopaw sa kantin. Ang fresh nyo pong tignan, ang pogi nyo po. Sa isip-isip ko, tumatawa ako ng tingi. Kahapon, ang yabang-yabang nyo ah. Ngayon, parang mga alila na lang na sunod-sunuran. Biglang lumabas sa office yung manager, halos maiyak na sa tuwa. Bro. Feng. Andito na po kayo. Halika po, tuloy po kayo sa office ko, kape tayo. Pero boss, 2 hours late ako ha, hindi nyo na ba ako kukuntyan? Nag-shake yung ulo ng manager. Late? Sa factory natin, para sa'yo, walang late na kasalanan. Technical director level ka na, boss. Kung anong oras ka pumasok, yun ang simula ng work. Psych boss, smart decision. Sa isip ko, ang sarap ng feeling. Kagabi halos mamalimos ka, ngayon kampante na akong nakaupo sa office na ginagawan mo ng kape. Nakikita ko yung manager na dati nakatingin sa taas, ngayon humble na nagpapahid ng kape. Parang panaginip lang. Hawak niya yung porcelain cup ng sobrang inat, para bang may bomba siyang hawak. Bro. Feng Yi. Iligpit mo yung disgrasya kagabi, malaki yung utang na loob namin sa'yo. Na-report ko na sa big boss kagabi. Nag-usap na kami ng ibang managers, at desidido kami yung mga maruruming trabaho sa workshop. Hindi mo na kailangang hawakan. Ha? May ginagawa na naman ba tong hayop na to? Reject na ba ako? Lumapit ulit yung manager, ang daming smile, para bang utang siya sa akin ng 8 milyon. Hehe, araw-araw dalhin mo lang yung upuan mo, bantayan mo yung machines. Kapag nandoon ka, kampante na kami lahat. Sweldo. Ikaw na ang mag-set, hindi ako magtatanong. Tulala na talaga ako sa kakapal ng mukha niya. Akala niya kulang pa, dinagdagan pa. Basta gusto mong magpahinga, approved agad ang paid leave. May family emergency. Hindi mo na kailangang mag-explain, pwede ka nang umalis. Kung may extreme cold weather at kailangan ng magic touch mo, overtime pay per minute. Ikaw na ang magpresyo. At yung attendance clock in, from today, whitelist ka na. Kung tapos na yung work at gusto mo nang umuwi ng maaga. Not only legal, pero legitimate na legitimate. Hawak ko yung mainit na kape, kinagat ko yung labi ko para hindi ako tumawa ng malakas. Brod, please, I'm begging you, huwag ka na lang maghanap ng ibang trabaho. Kung mawala ka, baka 24 oras lang, sarado na yung factory namin. From now on, kahit utot mo lang dito, mas malakas pa yun sa utos ko. Unat-unat kong tinikman yung kape, tumingala ako, so yung 50,000 na year-end bonus ko, sure na hindi na kokontyan. Kung may mangahas na kumonta, kalaban ko yun. Sure na sure, hindi na kokontyan. Sa susunod na taon, idodoble ko pa, 100,000. Bro. Feng, ikaw na talaga ang heart and soul ng factory namin. Kunwari calm lang ako, pero sa isip ko. Next year na yung 100,000 next year na lang natin usapan. Kapag natrauma na ang kapitalista, saka lang siya natuto. Naririnig ko sa labas yung masayang tunog ng machine no 5. Naisave ko yung mga delayed orders, naiwasan yung malaking losses. Nakakuha ako ng EA treatment from management. Even yung mga mayayabang na high-tech workers, kapag nakikita ako ngayon, tumatayo at nagrerespeto. Ano pa bang gusto ko? Siyempre, umalis ng on time, sumakay sa motor ko. Yung mga baguhan na dati ayaw mo tapakan, ngayon parang devotees na nag-worship sa kin. Grabe, ito na yung dream ng every working class, from zero to hero, be. Nakakahay lang. Kuya Lee, blessing po. Kuya Lee, ang angas nyo ngayon, parang kayang i-body slam si Thanos. Kuya Lee, water po. Yung supervisor parang stealth mode, dumi-dumian sa workstation ko 3 times a day.
Nakapaligid na parang guard dog, takot na baka mag-bad trip ako bigla. Umubo lang ako sa hallway, yung manager parang mother hen na nag-panic mode, Kuya Feng. May sakit ba kayo? Baka na hypothermia na yan. Paid leave kayo for 2 days. Ay cha-chauffeur ko kayo sa specialist. Chill lang, nakaka-stress naman. Yossi lang naman yung culprit, dry lang throat. Yung manager biglang nag-transform kay Chef Ramsay, sigaw sa janitress, Ginger tea, stat. Kapal ng slice, promise. Naluloka na talaga ako sa ganitong magic show. Pure absurdist theater energy. 1 month ago, kahit pa siguro ako, hindi matutuloy sa wildest dreams ko. Pero ngayon, king treatment na to, normal na parang pagkain sa umaga. May dangerous thought pa nga pumapasok sa utak ko minsan.